Hi guys! Dito naman tayo at tayo naman ay magbubulay-bulay ng ating mga ng ating Bible. At tayo mag-uusap na naman about sa Bible. So ano ba ang ating mga layunin sa Bible na to kung bakit tayo ay nagbabasa? So kasi tayo ay naghahangad na tayo ay maligtas dito sa mundong ito kasi madali lang tayo dito sa mundong ito, hindi tayo tatagal dito. So paano tayo? Pag tayo ay mamamatay na, so paano naman ating kaluluwa? No? Kasi tayo ay mayroong espiritu. So ang espiritu natin ang haharap balang araw sa Diyos. So anong gagawin natin? Kaya binigyan tayo ng babala ng Diyos at binigyan tayo ng kaalaman. Nandito ang Biblia na kanyang salita. Ito ay kanyang hiningahan. Ito ay banal na salita ng Diyos. Kaya ating babasahin ito at ating pagbubulay-bulayin para ating itong malaman na kung ano ba ang kagustuhan ng Diyos sa mga tao na kanyang ginawa, para tayo ay mapapunta sa kanyang kaharian. So ano ba ang ating gawin? So itong sabi dito sa 5 verse 3 kay Juan, sabi dito, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos, hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. So, diba? Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Maliban na lang kung hindi mo tatanggapin. Hindi mo tatanggapin ang mga gusto ng Diyos. Pero kung sundin mo ang Diyos, hindi mahirap. So, kasi kung tayo lang talaga na magsunod sa kanyang mga kautusan, hindi natin kakayanin yun, guys. Matutokso tayo ng demonyo at baka hindi na tayo magpatuloy. Kasi dapat pag sinunod natin, kasama natin siya. Kasama natin ang Diyos. Kaya araw-araw tayo ang magbabasa ng Bible na to, araw at gabi. Yan ang sabi ng Diyos sa atin. Basahin natin ang Biblia araw at gabi, pagbubulay-bulay natin para tayo ay may kaalaman, hindi tayo magiging mangmang. No? Dito sa mundong ito, madali lang tayo dito. Sa kawawan tayo dito. So, ang gawin natin, sundin ang utos ng Diyos sa atin na kung ano ba ang kwan. So, patuloy tayo dito. Sa kwan. Sa 4 na tayo. Sapagkat napapatagumpayan na ng anak ng Diyos ang sanlibutan at tagumpayan tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayun. So, mapatagumpayan natin ito, guys, kapag tayo ay mananampalataya. So, magtagumpay tayo dito sa lupa. So, ayun. Ayun ang sabi ng Diyos. Paano tayo magtagumpay dito sa lupang ito? Na kung tayo ba ay karapat-dapat sa kanyang kaharian. Doon sa langit ay nakaredy na ang ating mga tutuluyan. Nandoon ang kasiyahan sa Diyos. Ang tunay na kasiyahan wala dito sa lupa kundi nasa langit. Nandun ang tamang kasiyahan. Kasi doon wala nang sakit, wala nang kailangan na maghanap ng pagkain katulad dito. 'Di ba? Di natin kailangan na masaktan pa ang ating mga puso. Kung ikaw ay isang bulag dito, so pagdating doon sa langit, babaguhin ka ng Diyos. So ma-resurrect ka ulit at makukumpleto ka na, at ang dating pangit ka dito sa lupa, magiging gwapo ka na doon kasi anak ka na ng Diyos. 'Di ba? So kung ikaw man ay kulang man ang iyong kamay, pagdating doon sa langit, sigurado makukumpleto na ang iyong kamay. So dito, guys, wag nyong
yung nararamdaman nyo, kung ano man yung mga kulang sa inyo, hayaan nyo lang. Mas special kayo. Tingnan nyo kaming mga kumpleto. Pero marami sa amin ang hindi nagsasamanprataya sa Diyos. Pero kayong mga kulang, tingnan nyo kung ano ang hiling nyo sa Diyos, ay didinggin ng Diyos yan. Kung ikaw man ay kulang ng iyong kamay dahil naputol, so kung kayo ay humihiling sa Diyos na kung pwede lang na bumalik, pero yun ay ibinigay na sa inyo. So i-claim mo na lang doon sa langit yan. So hindi man dito matutupad ang iyong kahilingan, pero sa langit doon matutupad yan. Kung ikaw ay bulag dito, doon sigurado walang bulag doon. Kung dito nasaktan ka, doon hindi ka na masasaktan pa muli. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ganyan ang magmahal ang Panginoon Diyos natin. So, lagi natin sundin ang gusto ng Diyos para tayo ay mapasa kanyang kaharian. Dahil tayo ay anak ng Diyos. So, tayo lang talaga ang gumawa ng ating kasalanan. So, ngayon, alam na natin na tayo ay nagkasala. So, ano pa bang gagawin natin? So, bumasa ng Bible, sundin ang kagustuhan ng Diyos para tayo ay maligtas. At magbasa ng Bible at magsimba. Ayun lang ang ating gawin. At hindi lang puro salita, kundi gagawin din natin yan. So, hanggang dito lang guys. Ang masasabi ko lang, kapag kasama mo ang Diyos, ay hayang buhay. Diba? Hanggang dito lang guys. Bye!